uh, ilihis yung ating mga puso pagkaraan na tayo ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi merong iba, kaya nga sinasabi rin nila na hindi lahat din ng mga nag-aral sa Islam ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ang iba sa kanila, dahil sa mahina yung kanilang pundasyon sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nilihis sila. At ang nangyari, ang kanilang kaalaman, kaya nga sinabi ni Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, kung sabi niya ang kaalaman, sabi niya, ay hindi nagbenepisyo sa iyo, tunay na ito ay makakapinsala sa iyo. Kung hindi ginawa ng Allah na kapag-pakinabang sa iyo, sarili, ang kaalaman na iyong natutunan, magiging hindi ito makakabuti sa iyo. Okay? Kaya kailangan nating laging magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin niya at huwag niyang ilihis yung ating mga puso. Huwag niyang ilihis ang ating puso tungo sa kaligawan. At marami pang mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumutukoy dito o patungkol sa mga dua at marami rin siyempre sa banal na Quran. Pangatlo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na makakatulong sa atin para mas maging matatag tayo sa relihiyon ng Allah at tafakkur bi ayatil Quranil Karim. Yung pagmuni-muni sa mga aya ng Quran, yung mga talata, mga verses mula sa banal na Quran. Okay? Bakit? Kasi sa paraang iyon, kapag nagmuni-muni ka, mapagtatanto mo ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang dakilang tagapaglikha at maraming mga verses, subhanallah, di ba? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Razzaq, siya nagbibigay ng sustain sa atin, di ba? Siya ang makapangyarihan sa lahat, at ang Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, yung gantimpala na ibibigay niya sa mga taong wa amilu salih, ay yung alladhin na gumawa ng mga kabutihan, di ba? Ay maraming gantimpala naghihintay na inihanda sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga dito, sinabi ng prophet ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak, at bawat kasaysayan ay aming isasalaysay sa iyo o Muhammad mula sa balita ng mga sugo upang aming patatagin ang inyong kalooban. Bakit? Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kapanahunan, alam natin na samut-saring mga problema yung kanyang hinarap at pagsubok, 'di ba? Kabilang na doon sa naging malaking pagsubok sa kanya is yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang uncle na si Abu Lahab, sila Abu Jahal, 'di ba? At yung iba pang mga Quraysh, na kufar ng Quraysh na kinalaban nila mismo ang propeta sallallahu alaihi wasallam, 'di ba? Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, sinalaysay kay Propeta Muhammad yung mga balita ng mga naunang sugo para sa anong dahilan? Para iparealize kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi lang siya yung nakakaranas ng ganitong mga pagsubok, bagkus yung mga naunang nasyon din sa panahon ni Propeta Nuh alaihi salatu wassalam, ni Ibrahim alaihi salatu wassalam, ni Isa alaihi salatu wassalam, ay mayroon din silang mga pagsubok na mabigat na kinaharap. Pero magkagayon pa man, sila ay naging matatag sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala at nagpatuloy sila kung ano yung pinag-utos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So tayo bilang isang mananampalataya, magbigay tayo ng time natin sa ating mga sarili na basahin at pagmuni-munihan yung mga talata ng banal na Quran. Subhanallah, ito ay naglalaman ng kaalaman at inshallah, naglalaman din ng mga paraan na mas magiging matatag tayo sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, as-suhbatus salihah, yung pagkakaroon natin ng mabuting kasama o kaibigan. Bakit? So sa parang ito, siyempre, kapag mayroon kang kaibigan sa Islam na mabuti, araw-araw, di ba? Kung ikaw ay mayroong kalungkutan, mayroong kang mga problema sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, nandiyan yung iyong kapatid sa Islam, subhanallah. Hindi mo kailangan na humingi ng hindi mo kailangan na sabihan pa siya, bagkus kapag nalaman na mayroong kang problema, nandiyan siya, bibigyan ka ng payo, bibigyan ka ng mga paalaala, nang sa gayon inshallah ta'ala ay mas maging matatag ka sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At samantalang kung non-Muslim yung iyong kasama at mga musyrikun, mga kuffar, ay hindi magiging matatag. Bagkus mas maliligaw ka pa at doon sa kabilang buhay, yung iyong piniling kaibigan sa mundong ibabaw na ito ay magiging kalaban mo rin doon sa araw ng paghuhukom. Sinabi na Allah,
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Subhanallah. Doon sa kabilang buhay, yung isang tao, magsisisi siya sa kanyang sarili doon sa kabilang buhay. Sasabihin niya, at sa araw na iyon, kakagatin ng mapaggawa ng kamalian ng kanyang kamay. Kakagatin niya ganyan. Kagatin niya ang kanyang kamay bilang panlulumo. Parang pagsisisi niya sa kanyang sarili, siya ay magsasabi, sana ay tinahak ko ang landas ng sugo ng Allah subhanahu. Sabi niya, yung landas na lang ng Propeta Muhammad, yung aking tinahak. Ito na lang ang akin yung sinunod. Pero, huli na ang lahat. Okay? At karugtong nun, sabi niya, ya waylata, laytani lam attakhid fulanan khalila. Sabi niya sa kabilang buhay, di ba? Sana hindi ko na lang ginawang kaibigan si fulan. Hindi ko na lang ginawang bagay, sabi niya si Kwan. Bakit? Kasi nga, laqad adallani 'ani dhikri ba'da idja'ani. Tunay na sabi niya, ako ay kanyang iniligaw sa pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga talata na Allah, ba'da idja'ani. Pagkaraan na dumating na sa akin yung revelasyon mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? Wa kana syaytanu lil insani khadula. Tunay na ang syaitan ay matinding kaaway ng mga Muslimon. Kahit ikaw bilang isang mananampalataya, piliin mo kung sino ang iyong kakaibiganin. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad sa ibang hadith na kailangan piliin natin yung mabuting kaibigan. Nang sa gayon, inshallah ta'ala, ay siya yung magiging paraan din para mas maging matatag tayo sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at ta'ammul fima a'addahu Allahu min na'imin fil jannati wa 'adhabin fin nar. Yung ta'ammul, ibig sabihin yung pagbulay-bulay, pagtafakkur sa mga inihanda na Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga kabutihan, sa mga gantimpala sa paraiso, at kung ano yung inihanda na Allah para sa mga taong sumuway sa Kanya doon sa yung kaparusahan doon sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa parang iyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag lagi mong iniisip na ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag hindi mo ginawa ang iyong mga wajibat, ang iyong mga obligasyon sa Allah, obligasyon mo bilang alipin na Allah subhanahu wa ta'ala, ay mas magiging matatag ka sa relihiyon ng Allah. Bakit? Dahil alam mo, kapag hindi mo ginawa iyon, ay mayroong kaparusahang naghihintay sa iyo. Samantalang kung gagawin mo yun, insyaAllah ta'ala, pag susumikapan mo sa abot ng iyong makakaya, ay mayroong gantimpala na Jannah na naghihintay sa iyo doon sa araw ng pagkabuhay na muli. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa 'amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Subhanallah. Katotohanan, sabi ng Allah, yung mga naniwala at gumawa ng gawaing matuwid, sila ay magkakaroon ng mga hardin ng Firdaus, paraiso doon sa kabilang buhay. Kung tatanungin natin, wala namang ni isa sa atin na ayaw ng paraiso ng Allah. Bawat isa sa atin nais ng paraiso ng Allah. Pero kung gusto mo ng paraiso ng Allah, gumawa ka ng mga ibada, pinag-utos ng Allah, na magiging daan sa Allah Ta'ala na ikakapasok natin doon. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Nawa ay ibilang tayo ng Allah sa mga taong maninirahan doon sa kanyang paraiso. So yan, yung panglima. Pang-anim, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dhikrullahi ta'ala. Yung pag-aalala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. O kayong mga naniwala, kapag iyong makakasagupa ang hubong sandatahan ng inyong mga kaaway, tumindig kayo ng matatag at inyong alalahanin ng Allah sa tuwina, palagian, upang sakali kayo ay magsipagtagumpay sa inyong mga mabubuting layunin. Subhanallah. Sa pamparaan ng pagzikr sa Allah, ay mas gagawin tayo ng Allah na matibay, magiging matatag sa relihiyon na Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba nga ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, hinalintulad niya yung taong laging nag-aalala sa Allah na buhay ito sa paningin ng Allah. At yung tao naman na hindi nag-aalala sa Allah, nagdidikir sa Allah, ay para siyang patay sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo, alam natin, maraming mga zikr ang Quran. Ito ay pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala.
maraming mga zikr, adhkar, di ba? Na binanggit ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na subhanallah, na napakalaki ng gantimpala niya, di ba? Yung la hawla wala quwwata illa billah, subhanallah, di ba? Allahu akbar, di ba? La ilaha illallah wahdahu la syarika la, at marami pang mga hadith na tumutukoy dito sa mga zikr ng dhikr o pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit isang mananampalataya, lalo na kayo mga tulabul ilm, ay huwag niyong sayangin yung mga oras niyo sa mga fawda. Ibig sabihin sa mga walang kwentang mga bagay o mga walang kwentang mga oras. Okay? Dahil katiyakan, tandaan ninyo habang dyan kayo sa loob ng mahad, malakas pa yung iman nyo. Kasi bakit? Nandyan si ustad ninyo, nagbabantay sa inyo, nandyan yung mga kapatid mo. Pero tandaan mo, kapag lumabas ka na once sa mahad na iyan, amat-amat ka nang papasukin ng syaitan at mas magiging mahina yung pananampalataya mo sa Allah. Kaya palang sa loob pa lang, habang dyan ka pa sa loob, sikapin mo na gawin yan, inshallah ta'ala, para paglabas mo ay handa ka at mas magiging matatag ka sa relihiyon ng Allah. At banggitin natin yung ilan, actually yung napakarami, banggitin natin ng ilan, okay? Kabilang doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam para mas maging matatag tayo, is yung pagsunod natin sa sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Pangwalo, as-sabru war-ridha. Yung pagtitimpi natin sa mga pagsubok at ridha bima qasamahu lana o bima qaddarallahu lana. Yung pagiging malugod natin kung ano man yung itinakda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyam, para mas maging matatag tayo sa relihiyon ng Allah, tajannubil ma'asi. Yung pag-iwas natin sa mga kasalanan, di ba? Alam natin sa paggawa ng kasalanan ay humihina, nababawasan yung ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikasampo, yung tinatawag na ikhlas. So sa bawat ibadah natin, kung gusto natin maging matatag tayo sa relihiyon ng Allah, ay kailangan ay maging ikhlas tayo. Dalisay tayo na wala tayong ibang hangarin kung bakit natin ginagawang isang ibadah, maliban na lamang na gantimpalaan tayo o alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. 11, at-tawakkul ala Allah. Yung pananalig o pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At 12, al-a'mal as-salihah, yung paggawa ng mga mabubuting gawain. At 13, yan, doble lang. 14, yung luzumul jama'a. Okay? Kailangan nating laging sumama sa jama'a ng mga Muslimun at hindi sa jama'a ng dalla, mga grupo ng mga ligaw. Kaya piliin natin kung sino ang sasamahan nating mga grupo, di ba? Dahil ninyo ang magiging dahilan ng pagiging matatag natin sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kung mayroong mga wasail, kung mayroong mga paraan para maging matatag sa Islam, ay mayroong ding mga muawwiqat. Big sabihin mga hadlang. Kung bakit ang isang alipin ng Allah ay hindi nagiging matatag sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, tandaan natin kung ano ba yung mga dahilan noon, mga hadlang. Kung bakit ang isang tao ay hindi nagiging matatag sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Ang iba sa